Okay, so dito nga po pala tayo sa Java Talk at ito ang ating ikapitong episode. Actually, ano gagawin? We are Cool Pals! So ito po yung ikapitong episode natin. So hindi ako nakapag-upload nung nakaraan, no? At syempre kasama ko po pala ngayon yung special guest natin para sa topic din natin ngayon, ang bandang Nadare. Palakpakan natin at so magpa-plastikan po kami ngayon kasi na-miss namin yung bawat isa. Totoo ba? Hindi ka namin na-miss. So, syempre, pakilala ko muna yung bawat isa. No? Ako nga po pala si Jeremy o Java Chips kung tawagin, pero di nila alam yun. At yung kasama ko, yung may-ari ng studio na tinetesting namin na mag-podcast. No? Kasi ipopromote niya to na gusto yung mag-podcast yung mga gusto mag-podcast dito. Paano ba? Tama ba? Yes, pwede mga content creators dito. Mga content creator, Huwag lang si pwede. Jeremy. Last ko na pala to. Person last pala no? So, ayan, si Kenneth, siyang may-ari ng Luna Music Studio na matatagpuan dito sa San Mateo, Rizal. Pwede kayong mag-band rehearsal dito at yun, kung ano man gusto nyo. Pwede ba sila gumawa ng ano? Uy, Joke lang. Tos, rated PG, RPG, uy. RPG po siya. RPG. RPG. Ba't RPG? GTA? Puta So ano, pwede kayo tumugtog dito tsaka mag-podcast. So, maganda yung recording pala, nagre-record din Yeah, pala pwede siya. ka rin mag-soloist dito, VTR audition, VTR for auditions, yung mga gustong magbarko, mga sa ibang bansa. Yung mga performers na Oo, barko. tama, yung mga nagbabarko. Bakit tingin mo dito, Oo nga Marina? pala. So, ayun, yan si Kenneth, si Raymond, ang isa sa parte ng Nadare, ang lidista. At si Manny, ang isa sa babae ng, babae. Siya lang longer eh. Drummer ng Nadare. At sama ng loob. So, si Manny, yan, palaging present sa amin. Di nawawala yan sa lahat ng gig. Palagi nandun yan. Sa totoo lang. 100%, pare. At si Victorino, ang secret agent na katrabaho ko. Wala nakakaalam na katrabaho ko yan eh. Nakabanda ko, wala Uy, bawal. Mahirap maglagay ng ano dyan, ng blur ng Japan. Para ba't ganun? Ito, Jose Rizal cover spade. So ayun, ano nga ba yung pag-uusapan natin kasi mamaya tutugtog tayo, di ba? Magpa-practice kami kasi ngayon lang kami ulit nagkasama-sama. Hindi, meron pag-uusapan. Kaya ko nga kayo kinailangan eh. Actually, alam niyo naman, lagi naman ako take it for granted palagi. Ginagamit ko lang yung mga nasa paligid ko. Nep. Aray ko Aray Ano? Ano rin? Yung horror sci-fi na na libro. Ang pangalan no yung si Dudong ang kapitbahay kong aswang. Pero sa totoo lang, mayroon talagang upcoming na libro na i-release this year. Ang pamagaton Asin. Ang samot-sa... Oo nga, seryoso. Asintonado. Ang samot-saring... Betching. So ayun, punta na tayo doon. Ayaw nyo naman ipapromote. So ayun, ang samot-saring istorya ni Numan, yun yung pamagat. Sulat siya ni George Stone, so hindi ako yun. So okay, so punta tayo doon sa topic, no? So sinulat ko na siya kasi yung cellphone ko, nandun yung code ko. So yung tanong, sinulat ko na siya pero hindi ko rin alam to. Pre, bakit may nakasulat na edits doon? Oo nga, no? Saan? Bading. Huwag ka na mag-explain. Bading. So, ang topic natin ngayon ay English siya. Wow, English. Galing siya sa ChatGPT. Music that raised us. Yun. So, yun yung topic. So, lahat tayo sasagot syempre sa tanong. So, bago natin umpisahan lahat, hawak-hawak tayo ng kamay at magpe-pray tayo. Joke lang.
So, ayun. Unang tanong. Para mas mabilis tayo matapos kasi ano lang to 5 minutes lang. 5 minutes. So, ayun. Unang tanong. Ano ang kanta o artist yung foundation mo growing up? So, unang sasagot, syempre si Kenneth. Siya muna may hawak ng mic. Ba't ako? Sige. Yung Siguro foundation mo. Kailan ba yun? Around kinder, grade 1 ako. Wala. Around kinder or grade 1 ako. Yung pinsan ko kasi lagi nagpapatugtog sa CD ng Linkin Park. So, yun yung kinalakhan ko hanggang sa na-discover ko na rin yung mga OPM. Kasi dati wala naman talaga akong pakialam sa music eh. Kasi ang naiingayan ako nung bata ako eh. Pero as you grow older, siguro, na-appreciate ko siya. Then, yun nga, yung kinalakhan ko talaga Linkin Park. Linkin Park. Ikaw, man. Bali ako talaga, Wala siyang pinutan. Yun lang. Ano ka siya? Bluetooth? hello, yun. Yan, lapit mo lang. Bali sa akin, ang pinaka-foundation ko sa music is ano talaga eh. Mahilig talaga ako sa mga Japra, Lapit mga mo. anime. Mga ganun yung mga ano ko kasi simula nung ano, yun nga, nanonood ako dati ng mga anime sa TV. Siyempre, una kagad 'di ba yung opening. Panagandaan ako sa opening. Ibig sabihin maganda yung anime para sa akin. Maganda yung anime. Kaya doon ako na talaga sa mga Japra. Sa ang ganda rin kasi ng tonohan talaga ng Japanese. Sorry, Pinoys. Si Raymond. Sa akin, paiba-iba eh. Nung bata ako, hip-hop, mga hip-hop. Hindi, yung foundation mo talaga. Iba-iba. Ngayon, ang foundation ko ngayon, mga kamikasi, Daksa. jump rock. Nakikinig din ako ngayon. Yan. Dan. Si Victor. Hip-hop ako eh. Hindi nga, dun kasi ako sa sa Tondo kasi Batang Tondo. So lumaki ako nakapapalibot ng mga gangster. May artist ba na Pero mga may kosa, mga ganun. Sila Republican. Republican, mga ganun. Sila Dandro mga ganun. Ano po yung mga foundation na tugtog niya ni Dudong? Kasi saan ba? Sa Tondo, 'di ba? Wala ka naman dun. Alam mo mga foundation niyan. Lalapit ka ba? Saksada. Ayan, isa rin yan. Yung mga nagiging musika na sa tenga ko yun. Yung mga nagbabatuan ng bote. Mga ganun. Pero nag-start kasi ako mag-instrument gumamit na ng instrument na. Nasa yun eh. Kyoshay, mga ganun. Hail. Yeah, mga OPM ganyan. pa rin. OG pa rin. Kaya yun. Sa akin yung pop song na, yung mga Westlife, mga ganun. Ano Akala pop ko song bading na tawag nun? Pop. Dati nung bata ka Hindi, pop song Siguro ba nung yun? bata ka dati nagkre-creep walk ka, no? Mga boy band. Siguro sa boy nanay band. ko kasi mga Laika Rose, mga ganun. Kaya nga. Yun yung nila. Kaya napagkakamalang bakla. Bading. Kaya pala nung bata tayo, pre, nakikita kita doon sa may linya sa kalsada. Yung linya yung gitna ng kalsada. Yung tinatawid ko yun. Oo, tinatawid Kailan mo. di ako malaglag doon sa linya. Oo, akala ko kasi naglalaro ka lang. Mag-isa lang siya naglalaro doon. Like, nagugulat ako yun pala. Okay, Pinapractice next niya question na. Pinapractice niya yung mga steps niya, pre. Binabalanse niya kasi sobrang hip-hop niya. Akala ko nga dati. Hip-hop. Pre, hip-hop ka dati, di mo alam. Hip-hop ba yun? Hip-hop ka nun, di ka nga naka one side eh. Okay na, sige, sunod na. Kasi sa akin na yun eh. Hindi naman ako bida dito. So, okay, next question. Paano nag-iiba ang music taste habang tumatanda? Si Kenneth ba ulit? Siguro, para sa akin parang sumasabay siya sa edad. Like, metaphorically, yung, di ba kasi kapag halimbawa tumatanda ka, bumabagal yung katawan mo as you grow older, di ba? Kasi sabi nila kapag bata ka, mabilis ka. Pag matanda ka, mabagal ka na. Siguro ganun rin. Kasi nung kabataan ko, mahilig ako sa mga mabibilis na natugtugan. Like talagang blast beat, mga ganyan. Pero nung tawag dito, pumapasok na ako sa 20s ko, doon ko na-appreciate yung mga slow, mga mellow, pero alam mo yun, may bigat pa rin kahit papaano. Tapos yung lyrics, yun yung isa sa mga pinagbabasehan ko.
O, sige ka man. Bali sa akin, wala naman nagbago sa akin nung ano eh. Japrak ka pa rin ng Japrak pa rin talaga ako. Pero sabihin na natin, may mga nabawas sa akin pagdating sa music. Ano na, hunter na, mga ganun. Oh, na. mga Golden, mga ganun na. pamakla yun eh. Hindi. Yung ano, siguro, mga nabawas sa akin nung yung nagano ako, yung medyo umidad na ako, naman mga nabawas sa akin, yung mga bro, gano'n na ano. Mga dibil-dibil. Mga Mga dibil-dibil. dibil-dibil. Yun, nabawas sa akin yun. Parang, dati, yung siguro, yung mga early 20s ko, siguro napaka-astig yung para sa akin. Pero ngayon, parang hindi ko na na-appreciate eh. Parang ingay na lang siya, hindi na siya music para sa akin. Si Raymond. Sa akin, ganun pa rin naman. Kung ano yung kinalakihan kong music, ganun pa rin. Gusto ko pa rin siya. Mga metal, ganyan, rock. Tsaka, hip-hop, ganun din eh. Nagugustuhan ko pa rin eh. No, nag-rap ka, di ba? Oo, nag-rap din ako. Boy band, ganyan. In fairness sa mga hip-hop ngayon, alam mo yung mga kanta noon na sumikat ng mga 2010, yung mga 2011, nire-revive nila ngayon in a Oo. much better way, di ba? Tsaka, Kaya ma-appreciate mo. Like, pumapasok na siya sa sabihin nating sa circle ng mga music talaga ngayon. dati naman kasi yung mga gamit pag recording, hindi mo naman ganoon ka-solid tulad ngayon. Ngayon na generation na pwede ka na gumawa ng kanta Madali sa yung AI. access. Madali yung access. Dati limited lang kasi. Oo. AI naman. Sa'yo dong. Ano ba tanong? Paano nagbabago yung taste sa music habang tumatanda? Yun na, ando na mismo yun eh. Habang tumatanda kasi hindi naman forever ka nandyan eh. Andyan sa part ng music na puro ingay. O kung gusto mo... Depende rin sa environment. Oo, depende rin sa environment. May iba ka nang iniisip eh. Marami ka nang iniisip bukod sa pagtugtog. So, parang gusto mo lang ikalma yung utak mo na, ay puta, gantong tugtog naman ako ngayon. Gantong genre naman ako ngayon. Ayoko na ng maiingay. Parang gusto ko ng kalma, refreshing. Ayoko na ng dibil-dibil. Gusto ko kabadingan. Oo. At least yun. At Love least song isa yun, lang. Gagano ka lang. Tapos na. Yeah. Wala naman sa ano yan eh. Wala naman sa tag ito. Wala naman sa music yan kung paano nila baguhin yung music. Nasa sa'yo yan eh. Nasa sarili mo yan. Galing magsalita. Galing Pang-groupings. Eh, Siya yung leather. inuman na. Inuman na. Inuwan. Dapat may alak sa gitna eh. Hindi, branding ko kasi Tara Kape, tas ngayon Tara Alak na pala. Tara from Tara Kape to Tara MP. Okay, next question. May kantang nagbago ba ng perspective mo sa buhay? Tangina, ang hirap ng tanong na yan ah. Kasi variety Parang ang rin dali kasi- ka lang pa, ano yun. Variety kasi yung pinakikinggan ko, to be honest. Variety kasi ako. Basta kahit anong kanta pinakikinggan ko naman as long as hindi sobrang foul yung language or yung message niya. Katulad niyan, Tobero, pre. simulan nung nakinig ako ng Tobero, pre. Kailan ba yun? Mga 14, 15 yun eh. 2014, 2015 nung napakinggan ko sila eh. Tapos ang kanta pa nun yung Guard! Mga kapitbahay! Hindi, pero kidding aside, actually, wala namang specific na kanta pero music changed my life, pare. Yun lang talaga yun. Plain simple. Ikaw muna. Ikaw hindi ka sumagot sa tanong mo, pre. Sige, sagutin ko. Daya mo, ha? Sa akin, yung sa kaninang tanong paano nagbago? Nagbago ba yung taste ko sa music habang tumatanda? Oo, nagbago. Kasi, di tulad ninyo na nag-umpisa kayo sa mga maingay, rock, ganun. Ako kasi, nag-umpisa kasi talaga ako sa mga soft music talaga. Tapos, sumunod doon, pumasok na ako sa hip-hop. Yan, mga mic ko sa Republican. Dala nung natira kami sa squatters area, ganun. Kasi ngayon nasa subdivision. Sa likod ng subdivision.
Tapos yun, ngayon ang taste ko na ngayon talaga may ingay na. Kasi siguro dahil palaging nasanay lang ako before sa tahimik. Ako lang palagi mag-isa ganun. Nga pala, shoutout sa Rajang. Oh, sarap. Radyo ko. Idol po kayo nito. Idol po kayo nito, aminado. Sa Radyang kasi kasama namin yung first episode First ever gig namin nakasama namin yung Rajang sa Rajang, 13. Prod yun ng Chocolatey Chocolatey. Productions. Then, So, ayun. Ginulat nilang sandali. nagulat kami. Pero hindi naman totally nagulat kami, pero si Jeremy ang na-shock kasi parang yun ata yung first time niyang umattend ng gig na may ganung performance level. First time ko matalsikan ng dura. Yun. Hindi naman Dora, pre. Food coloring lang yun. Food coloring ko. So, ayun. Sa next question naman, ang sagot ko naman doon, ano ba yung question? Ikaw nagtatanong, nakalimutan mo? May kantang nagbago ba ng perspective mo sa buhay? Oo, meron. Kasi although nasa ako, underground society. Ang talaga sa akin. Ito medyo hindi naman sa bias. Talaga, Hillsong lang sa akin eh. Medyo religious na yun. Medyo corny na para sa iba. Pero yun lang sa akin. So, respect. Joke lang. Wala namang umaatake, pre. Hindi pa nga nagsasalita si Dudong. Yun lang sa akin. Pero syempre, hindi ko naman nililimit yung sarili ko na makinig ng ibang musika. So, yun lang. Kasi para sa akin, pre, may opinion lang ako about sa... no hate, no offense. Pero, kasi, kung sasabihin kasi ng mga tao na binigay ni Lord yung music para pampuri sa Kanya, then, may free will kasi ang mga tao na kumuha ng music nila, ng their own type of music. So, kung lagi na lang sigurong ipipilit na dapat limitahan mo yung sarili mo for that specific hindi na siya free will eh. Kasi kung ang Diyos nga nagbigay ng free will sa mga tao gawin yung mga bakit nililimitahan ng mga tao kapwa-tao? Yung diba? mga Christian song na sinasabi naman yun eh. Mensahe din naman yan eh. Kagaya nung mensahe na hindi tinutugtog sa simbahan na may gusto silang ipahiwati o ikwento rin sa bawat isa na ipamahagi. So, kailangan makinig din tayo nun para maintindihan natin ano ba meron sa labas dun sa loob. Kasi iba-iba ng kwento kung saan ka mapudpad eh. Kung saan lugar ka nakatambay, iba-ibang kwento yan eh. So, importante pa rin na makinig tayo ng lahat ng klase ng musika. Siyempre, kung hindi natin kayang itambayan talaga, siyempre, alis na tayo dun. Iba-iba naman talaga tayo ng panlasa eh. Yun naman talaga dapat. Kasi, para sa akin eto, tanong ko lang. Ano bang mas masusunod yung salita ng tao, salita ng Diyos? Sa akin, salita pa rin ng Diyos. Di ba? Ang sabi ng Diyos, bigyan tayo ng free will, di ba? Naging tayo, evangelism. Naging evangelism tayo bigla. Pero, yun lang naman yung point ko. No offense sa mga manonood nating Christians dyan kasi I myself is a Christian na Christian naman tayo dito lahat, di ba? Gumagawa tayo masama. Nag-explore lang rin ako sa other stuffs. Kaya medyo, lumawak yung pangunawa ko sa mga bagay-bagay sa paligid. Yun. Ikaw, may nagbago ba ng perspective? Sa akin, wala naman. Hindi naman ako kumbaga hindi naman ako muhugot sa mga kanta. Wala akong pinagbabasihan. Ang tunay lang na pinaghuhugutan ko ng lakas, yung pamilya. Palakpakan. G, that's my G. Amen. That's my G. That's my G. Man. Sa akin wala naman akong tawag na pinaghuhugutan din kunyari sa mga kanta. Yung siguro Lapit mo. siguro pag may ako, may nararamdaman ako, sabihin natin na emotional stress. Siguro ang pinaka gateway ko na music is ayun din, mga gospel songs din. Hindi yung pinaka gateway ko. Kumbaga ma-refresh lang din ng konti. Makarinig naman ng iba na hindi naman yung medyo emotional stress ka na tapos papakinggan mo pa. Makinig ka pa ng Lotus Project. Di wala na. Puntang, nakagano ka no. Nakasabit ka na sa ding-ding. Ay, sa kakisame, tapos gagawin lang. Okay, for our second to the last question. Mabilis lang. Ay, meron pa pala.
Lula, sagot ka diyan. Anong tanong? Kung ano nga, kung may kanta ba na nagbago ng perspective mo sa buhay? Wala, ay. Ano, new perspective. Akin, hindi. Hindi. Wala sa akin kasi depende naman sa depende naman sa sitwasyon Kung emotional ka, kung ano bang emotion yung nilalabas mo o nangyayari sa Kung anong kantan yun na yung yung papakinggan ko syempre. Oo. Hindi kasi kasi yung Yusi mo. Okay, next. Okay, next Same question. Anong genre ang hindi mo maintindihan dati pero na-appreciate mo bigla? Ako muna sasagot, sige. Yun, metal. Yung mga metal tsaka mga new rock, new metal, mga ganyan. Yung mga Linkin Park. Di ko maintindihan yan dati. Pero nung nung nagbasa na ako ng mga lyrics nila, parang nabaliwala na yung ingay para sa akin dati. Parang naging rhythm na lang siya na hindi ko siya mapaliwanag na may hinahatid sa tenga tsaka sa isip tsaka sa puso ko, ganun. May hinahatid silang mensahe na hindi madalas pinapakinggan ng karamihan. So, ayun. Yun yung genre, yun, mga metal tsaka mga hard, mga new metal, mga rock, mga ganun. Hard rock sana mga ganun. So, ayun, sa akin, sa'yo. Sa akin, metal rin. Kasi, nung una talaga, like, first time ko kasi nga, di ba, nakikinig ako ng Linkin Park. Kahit papaano naman, subtle yung pag-scream ni, Chester So, kahit papaano naiintindihan ko. Pero pagdating nung pinakinggan ko yung BMTH, Suicide Silence, yan, hindi ko na talaga maintindihan. Like, Slipknot dati, di ko rin maintindihan. kailangan ko pang basahin yung lyrics para maano ko yung maintindihan ko yung kanta. Like, kailangan ko pang mag-Google, kailangan ko pang magpa-print ng lyrics sa mga computer shop. Tapos, magugulat ka na nga lang dun kasi akala mo napaka-demonic nung metal. Pero, pag binasa mo yung lyrics, putya, meron pa nga, may napakinggan ako dati, parang low-key lang siya or indie na metal siya. Putya, ang grabe yung grabe yung growl niya, grabe yung scream niya. Pero yung lyrics, Bugs Bunny. Bugs Bunny. Like, may word na Bugs Bunny doon. Parang sinabi, Bugs Bunny, kumain ka ng carrots. Like, for real, pare. Bugs Bunny. Mga ganun. Huwag kang mag-roll dyan. Maingay nga daw Ay, hindi. Mag-roll ako. Bakit? Bakit? Ilabas! Hindi, pero yun nga. At saka mostly ng mga metal ngayon, pre, na-appreciate ko siya lately. Like super lately. Kasi may mga metal na yung lyrics is makabuluhan na naman talaga. Pero it's just, siguro, dahil yun nga lang yung outlet nila, kaya like pasigaw, siguro, yung mga composers niyan, may nararamdaman rin na siguro, rage or whatnot. Kasi yung mga metal noon, putya, lumambot na ngayon I love you na yata yung lyrics ngayon. I love you na yung lyrics pero akala mo galit pa rin So yun lang naman yung sa akin, metal lang talaga. Ito, si Dudong. Ano yung tanong? Ano nga Yun nga, ano yung ayaw mo dati na genre na gusto mo na ngayon? Ayaw na genre. Sa akin wala Na lahat gusto mo. Hindi kasi Mga depende na ako sa kung ano magustuhan ng tenga ko kung basta napasabay ako sa tagito sa bagsakan ng tag doon tempo tugtugan nila hindi na sa lyrics yung tono nila yung mismo melody ganun. Oo, yung melody nila kasi wala na akong pakialam sa lyrics basta taka na gusto ang ganda ng nito napano ko ganyan gusto ko na rin. At saka lumaki kasi ako sa mga sa lahat ng lahat ng genre na yan. Yung mga ngayon siguro yung mga ngayon na na may mga bagong genre na lumalabas no? Mga Forbes page, mga genre nila. Oo, mga ganyan siguro. Pero lately na ko rin naman nakasabay ka na rin. Nagre-rema na rin sa utak ko pag naririnig ko ayun, wala naman. Si Raymond. Ito metal to
Oo. Oo, Hindi, ano naman, sa akin, wala naman. Kasi yung pinapakinggan ko talaga, na-appreciate ko talaga yung mga kanta. Madali ako maka-appreciate eh. Totoo naman kasi yung mga kanta na yun, Matawa. art din yun eh. Oo, tama. Di ba? Pinaghirapan. Kailangan ma-appreciate mo, di ba? Kaya pala kahit yung Skate Avenue gusto mo rin. Oo. Tell me. Go. Sa akin, ganun din. Wala rin naman din akong yung, yung parang ayaw na music. Ganun din. Basta kung ano lang yung tono niya, basta pasok sa tenga ko. Kung ano yung... Oo. Pag hindi pasok, skip. Ganun lang. Kanya-kanya talaga ng panlasa sa yung musika. Oo. Basta pa lang. Basta pasok lang sa akin. Pasok sa taste ko. Pasok sa taste ko yung tono. Kahit maparap yan, metal or ano. Basta pumasok, maganda sa akin yung bagsakan, maganda yung tono, yung areglo. Yun. Pero, Kahit nga yung tugtugan ng Thailander, pag nagustuhan mo, papaano ka rin eh. Ano ba yun? Pinapatugtog mo ba? Thailander. Malingking kung mga ganun, pre. Anong Ah, Thailander sinasabi nito? Ba't ako tinuturo mo? Thailander, Indian pala. Oh, kahit Indian. Mga ganyan. Basta magustuhan mo. Pero pre, Intindihan mo na eh. speaking of Indian, pre, puta, ang ganda rin ng music ng Indian, to be honest. Hindi yung mga hindi yung I am a very good bad boy. Hindi yung ganun Pero yung, alam mo yung, ewan ko kung yung napakinggan mo yung, yung black. Kilala ko na yan. Ano? Yes eh. It's my life. Yung nag-cover. Hindi kasi, Pero, usually naman kasi kasi ngayon Facebook na tayo, ang pinapakita sa Facebook, puro memes lang na yung mga yung mga Mga sinauna pangit pa eh. Pero kung papasukin mo talaga, halimbawa, napunta ka sa bansang India or Thailand or Taiwan, pag narinig mo yung tugtugal na, maganda naman talaga yung tugtugal. Oh. Katulad kanina, example kanina, 'di ba, nakarinig tayo ng Chinese na nag-English. Oh, yung Chinese. Fuck me, then go out the door. Nag-resonate talaga sa utak ko yung putang ina. Ayan, katulad yan, alam yung dating yung naging collaboration ng Project East Asian Revolution saka ng Slapshack. Kung maano nyo yun sa YouTube, yung Project Ear. Ano nun? Ba title nun? Maharabaya yata yun eh. Marabaya. Oo. Ang maganda rin tugtugan ng mga Maganda. ng mga taga-ibang bansa. Kaso yun nga lang kasi talagang baboy nga lang sila dito sa atin dahil sa mga memes. Tawag dito. Ganun ang lumalabas ng pokey na ginagago yung Pero Ginagago yung ibang nakalimutan ko kung anong banda to. Pero napakinggan nyo na ba yung Japanese band na nag-cover ng Narda? yung yun. Ocho Sentai. Di ba? Oo. Tindi ng areglo nila doon. Sila ibon kung lumipad. Parang Akala mo, sila rin ba yung nag-cover nung superhero? Kala mo Sila rin, opening no? ng Yung kala Kyrax mo opening ng anime. Parang Sila naman, yung Ocho Sentai kasi sila ng Pinoy talaga eh. Pinoy songs ito nagko-cover yan pre, talaga kasi sila. feel ko yung mga tao dahil nga dito sa Pilipinas, iba-iba yung sobrang lawak ng music language natin, yung music culture natin. Like siguro na-develop sa mga Pinoy yung stereotype pagdating sa music. Halimbawa, pag Japanese yung kumanta, matik pang anime yan. Pag India naman, matik Bombay yan. Yan na naman yung DJ Bombay. Tapos pag Thailander, matik pang bading yan. Di ba? Alam mo yung mga ganong stereotype sa music eh. Pre, bading. Huwag ka nang mag-explain, bading. Hello, Saki long time. Bading. Okay, for Ay, no offense sa mga bading dyan baka sabihin Yari nyo. ka. Reaction Sigurin lang nyo namin to. Sa ano to? Silangan to eh. yan. Bibigay ka na lang ng info. Mali. Marikina to, pre. Marikina na ba? Puntahan nyo lang siya dito. Pagtulungan nyo. Open nga pala kami from 10 a.m. to 10 p.m. Yes. Daily yan. Mamaya mo na i-promote yung promo mo. Hindi. Kumbaga rapport ko na yan. 5 question lang naman to. 5 question. 5 question. Pero Okay. para sa'yo, unlimited, pre. Last question. Bakit malakas ang emotional memory ng music? When you say emotional memory, paki-expound nga, pre. Yung yun yan. Siya sabi kanina ni Manny. Yung
nare-register na emosyon ng musika sa bawat isa? Bakit malakas? Kasi para sa akin, unang-unang tatama sa'yo dyan yung lyrics pag binasa mo yung lyrics. Huwag mong kantahin, basahin mo. Kasi may mga lyrics kasi na, alam mo yun, na naaayon sa nangyayari sa'yo. Lalo na sa Alam mo, for present. example, nasasaktan ka dahil sa love life. Or nasasaktan ka dahil meron pala siyang iba, pre. Tapos papasok, stupid love, no? Hindi lang stupid love, pre. Alam mo yung, hindi, stupid love, applicable yan, pero pinaka-ano dyan, kabit. Yun. Kabit, pre. Hindi, pero yun nga, unang-una, lyrics kasi yung tatama sa'yo dyan. Tapos, sabayan mo pa ng Ng alak. alak, tapos Oh, yung instrumental ng mismong kanta, marinig mo yung lungkot, putang ina, iiyak ka talaga dyan, pre. Iyak ka talaga dyan. Nakasabit ka na lang. Yun talaga yun. Yung tatapos dun eh. Nakaganon ka. Pero yun yung dalawang dahilan talaga kung bakit malakas yung emotional shit ng mga kanta Sa sa mga lyrics. tao. Lyrics at saka yung instrumental niya talaga. Kasi yung lyrics kasi message yun eh. Oh, Yung instrumental, andyan yung feelings. alam mo yung parang kinakausap mo yung sarili mo, tapos biglang papasok yung malungkot na piano ng Naruto. Yung namatay si Jiraiya. Pero isipin mo na lang, hagulgul ka nun. Parang katulad mo, nung nagawa mo yung... Ikaw, tanungin kita, Oh. anong naramdaman mo nung naubusan ka ng ulam? Oh, nagtampo. Masama sa loob. Kasi, nung time kasi na yun, naisip ko yung idea na yun. Hindi, totoo talaga yun. About talaga sa naubusan ng ulam, yung pusong basag na yun. Yung pusong bawat. Tingnan nyo, dahil sa pagiging heartbroken niya, ganun kalakas yung emotional shit Hindi ng siya- mga kanta. Hindi siya about sa naranasan sa babae o sa Dahil pag-ibig. naubusan ng Naubusan ulam. ng ulam. Kasi ano yun, time na yun, pagod ako na galing trabaho, tapos wala pang kain, ganun. Tapos pag uwi sa bahay, biglang walang ulam. Tapos biglang nag-flashback pa yung mga karanasan ng kabataan na yung tatay ko, pag bagoong lang yung ulam, tinatapon yung pagkain sa mesa. So parang nag-flashback yun. Tapos naisip ko na idea, ba't gagawa ko ng na kanta na about sa naubusan ng ulam. Kaso nagkataon yun. Parang Dapat pala, pre, hindi pusong basag, kundi platong basag. sa'yo man. Favorite ka ni Raymond. Ano ba yung tanong? Nakalimutan ko rin eh. Bakit malakas ang emotional memory ng music? Emotional memory. Kasi ganito yan eh. Katulad yan, ako, Japrak eh. Mahilig ako sa mga Japrak. Alam mo yung, kahit hindi mo siya maintindihan, pero parang nararamdaman mo Isa pa yun, no? Kahit hindi mo siya naiintindihan. Lalo na yung kanta ng yung sa July and April, yung Orange by 7. Yung piano pa lang yung una. Napakaganda ng nun. Hindi mo siya maintindihan, pero pag kunyari mo siya, di ba? Alam mo ba't mo siya naintindihan? Nung napanood mo na yung palabas? Palabas. Hindi, at saka ito lang yun. Yung inano ko yung lyrics niya. Tugma? Hindi, tawag to. Ano siya? Tawag to yung lyrics niya. Ang layo doon sa, di ba? Ang Malayo lungkot. sa kwento. Ang lungkot nung Palabas, di ba? Hindi, I mean nung tono, nung tonohan. Ang lungkot ng tonohan, pero yung niya, parang tungkol sa siya eh. Hope, parang ganun. Pero ang lungkot nung no? Oh. Nung pero ganda. So, sa'yo dong. Sa akin, muscle memory. Muscle memory. Muscle control, pre. Muscle control ba yan? Hindi, sa akin kasi, Rated RPG, pre. Rated RPG. Rated RPG. RPG, pre, ha? RPG. bubombahin ka talaga. Tignan mo. Pre, hindi SPG, ha? RPG tayo. Pero yun nga, kasi, yung kanta, yung music kasi, mga lyrics doon, nandun kasi yung, kumbaga parang mga gusto mong sabihin na hindi mo mailabas. Alam mo yun, yung emotion mo na nasa sarili mo lang, na tinatago mo. Yung
hindi mo ma-express, nadadaan mo sa music. Pre, sabi ko sa'yo, ilabas mo na eh. Yun nga. Wala kasing alak. Ayun, pagsamahin mo yung music tapos alak, ay naku po, talagang gaganyan ka na lang. Ayun, paiyak ka na, tapos nalipat sa iba. Patulo na yung luha mo, no, Naging pre? malingking kong. Puta, magugulat. Hindi ko ba, ano to? Nag-iimo ko eh. YouTube lang, di ba? Kikinig ka. Yung ano, yung ads. Papasok yung ads. Not to YouTube ads. Parang mananakit talaga yung ulo Pre, mo eh. yung pre, ito nga yan eh, di ba, umiiyak ka, malungkot ka kasi nawalan ka ng pera. Tapos, biglang nag-ads, one hand ang sagot. Iyak ka talaga nun, pre, kasi Talaga. wala ka ng magagawa pera, eh. maglo-loan ka pa dun. Kaya nga, tingnan mo, tapos, yun na. Iyak na yan. Tangina. Iyak na yan. Palakpakan. Kung kayo sa mama ko. Ano nga tanong? Bakit malakas yung muscle memory, emotional memory ng musika? Emotional memory. Wala nga pindutan yan. Low sound. Sa akin kasi simple lang. Pag nagustuhan ko yung instrument niya, yung kung catchy yung ano niya, yung mga intro niya. Oo. Oh. Doon ko Iba-iba rin talaga ng reference. Yun na yun? Ito yung taong mo, saglit lang eh. Pwede ka nang umuwi eh. Okay, so wala na. Yun na yun. Ano to? May follow-up ka ba? May Follow up. tanong ako. Tininan ko lang eh. May follow-up. Extra bonus question lang to. Sa mga instrumento na hawak natin, anong dahilan bakit yun yung pinili mo? Sa akin, ayoko nung bass. Gusto ko mag-gitara. Wala eh. Taga-tondo kasi yung rhythm eh. Baka gripuan ako dito. Ligtas niyo po ako. ako din, ayoko rin ng gitara eh. Gusto ko pumalo eh. Para medyo pinagpapawisan ako eh. Alam mo yun? Ayoko rin naman eh. Gusto ko pumalo din eh. Kaso pumalo ayaw sa akin eh. Gusto ko nga kumanta kaso yung kanta naman ang ayaw sa akin. Gusto ko lahat kaso ayaw nila lahat sa akin. Potek na yan. Ayoko na. Sa akin, sa totoo lang, ayoko talaga magbanda eh. Kinidnap lang ako dito eh. Kasi naisda ka eh. Mag-weekend. Pipigil yung kaligayahan ko eh. O yan, sagutin mo yung tanong mo. Nanahimik na ako ng ilang taon eh. Jeremy kasi nag-chat eh. Joke lang. Hindi ako Sige, okay. kwento mo. Sige. Okay naman ako sa lahat. Like, okay naman ako mag-gitara, o kahit rhythm, kahit babano-bano. Bass, pwede naman drums, pwede naman. Pero, putares na yan eh. Mic talaga hindi ko pa nahawakan, kaya sinulit ko na eh. Sabi mo dati nakawa ka ng mic, tapos binigyan ka mo, joke lang. Pre, kakaiba na yan, pre ah. Love, joy, hope! O, kayo, baka may tanong kayo sa bawat isa. Yeah. ako kay Jeremy. Lang, iya. Bakit nung nag-recording kami, wala ka? Nag-recording kayo? La. Tara, nasa gig ka nun. Sabi namin, umuwi ka na, pang dulo ka pala nun. May gig kasi ako nun. Pre, pang dulo ka na, hindi mo pa inuwian. Yung tanong ko, no, sinagot niya rin. Sinagot ko rin. Oh. Hindi, pre. Kaya Sabi ko sa kasi akin kasi umuwi ano ka yun? na eh. Hindi, ayoko. Sabi ko sa'yo nun, umuwi ka na kasi pandulo ka. Hindi ako uwi. Habang kami dito, masayang masaya na. Lalo na to si Dodong, oh. Sabi ko, wag mong laruin yung wag mong laruin yung rhythm mo. Ganda ng strum, Wala biglang... kilala. Ging. Tsaka di rin ako makakasabay nun kasi nandito, nag-practice kayo, lasing kayo eh. Hoy, hindi ah. Fake news ka. Fake news.
Fake news ah. O, kamusta na pala yung recording nyo? Wala rin. Uulitin kasi kailangan namin ng metro. Kasi nung nakaraan, ang metro namin si Manny. Raymond. Si Raymond. Siya yung naging metro, yung topic niya kay Manny. O, si Manny to, may tatanong. May tatanong sa inyo. Si Manny. Tinatanong ako to sa'yo. Lang iya. Ayun, kumbading talaga ako. Hindi. Hindi tayo ganun, pre. Tinatanong ko lang, ano nasa isip mo, ba't mo nagawa to? Hindi ako yan. Hindi ako yan. Hindi ako yan. Kaya pala kanina niya pa tinitignan doon sa cellphone niya. Hindi ako yan. Teka, mami, tatanong ka. Kamukha ano? Wala akong tatanong. Ayan. Magtanong ka na lang kung di ka nagsasalita. Wala akong So ayun, dito na po nagtatapos ang aming podcast. Gaya ng napag-usapan ng Wala sarili. ba tayong guess? Tayo yung guest. Tayo ba yung guess? Akala ko tayo na Bandang yung- nader yung guest. Akala ko tayo na yung nagmamayaan. So ayun, tapos na talaga kasi ang plano talaga, so maikli lang talaga yung podcast. Kung mahaba lang depende sa guest. Depende sa guest. Guess what? So baka may gustong i-promote ang bawat isa. So syempre, pupromote na nung pinag-podcasten natin yung studio niya. Promote ko nga lang pala si Jeremy. Yan. Unahin ko si Jeremy. Dito nga pala sa Luna Music Studios, available yung book niya na Sikreto kung paano maging tao. Si George Stone nga pala. Ang dami mo kasi pangalan. Buha ka ng ina. Ang pangalan mo, Jeremy A. Jeremy. Jeremy's Pututoy. Jeremy Spototoy. George Stone. Hindi, pero kidding aside, dito sa Luna Music Studio, available yung book ni George Stone na Sikreto kung paano maging tao, tsaka yung Bagong Taya ni Soul Sister. Available dito yan. And also, kung gusto mo mag-solo dito, duo, alam mo, gusto mo mag-solo practice or meron kang music teacher na naghahanap ng place para kung saan turuan ka, available dito from 10 a.m. to 10 p.m. Baliktad sasabihin ko sana eh. Tsaka kasi night shift ako eh. Pero yun, kung gusto mong full band, available rin. Basic recording with basic mixing. Goods, wala tayong problema dyan. VTR for auditions, walang problema yan. Mostly naman kino-cover namin when it comes to music. Aside sa music video. Then, ano pa ba? Ayun. Bago nga pala sa Luna Music Studio, open na rin kami for content creators. Katulad nito, yung gusto nila mag-podcast, gusto nilang gumawa ng creatives nila dito sa studio, all goods at the very affordable rate. Hindi kami katulad ng iba na Actually, hindi ito yung last na possible na mag-podcast yung Java Talk dito. Pwedeng magkaroon pa ng susunod at yung mga improvements, makikita nyo rin naman dito sa yes. podcast na to. Yung mga pwede Yes. pang i-improve ng Luna Music Studio. So, yun nga, kung gusto nyong mag-inquire, mag-visit lang kayo sa page namin, message kayo sa Luna Music Studio, makikita nyo naman yun din sa Facebook. Okay, lagay na lang natin sa Tapos, description. While you're at it, follow nyo na rin yung Nadare. Search nyo lang Nadare. Bandang Pag nakita Nadare. nyo yung pagmumukha ni Jeremy dun sa harapan, siya na yun. Okay na yun. Pakilike na lang. Tapos, wait lang kayo sa mga i-release namin na recording. Ayun. We're already on the work. So, Kaya nandito rin kami ngayon kasi mamaya magko-practice kami. practice. Tapos, o nga pala, may food tayo Oh? Kasi parating si, Soul Sister? yes. Ah, Parating dito si ba? Soul Sister. So, may food tayo dyan. Nice. May pagkain tayo, may dinner tayo ngayon dito. Hindi, baka may papromote din ni Raymond yung business niya. Doon na iya. O-promote ko yung sarili ko. Malasa ako kumain, baka kailangan yung taga-kain. Binugaw na yung sarili. No? Sa akin naman, ipopromote ko bukod sa bandang Nadare, promote ko rin yung solo artist ko na di ko alam, baka may dissolve na kasi bibigay ko na sa Nadare yung mga kanta. Pero natatawa talaga ako eh. Natatawa talaga ako nung nakarinig. What if Nadare featuring Jeremy A? Sabi ko sa isip-isip ko. Dalawa pucha, kasi yun. basis ka ng Nadare. So, edi sana, ang ginawa mo na lang Nadare, tapos pakantahin ka na lang sa part mo. Tapos sulat ko din. Oo. Feature mo si Jeremy A, member ka ng Nadare. Ikaw nga kakanta ng chorus eh. Pre, Sige pre, na. okay lang naman ako kumanta ng chorus.
Katulad nung ginawa natin noon sa sa I Don't Date Anyone. Pwede. Di ba? Pwede. Oh, di ba? Ayaw nyo Diba? talaga yung magkaroon ng solo eh. Di ba? So, tapos yun, promote ko ulit yung ano niya, yung sa libro ni George Stone. Sabi niya sa akin, ako din daw yun eh. May paparating siyang libro yun nga, sabi ko na kanina. Asin. Asintonado. Asintonado. So, asin yun, ano siya, chapbook siya, manipis na libro lang siya na collection ng iba't ibang kwento. Essay, fiction, non-fiction, tsaka poem. Yan, tula. Tapos, ano pa ba? Yung, follow nyo na rin yung social media ng Java Chips TV, which is dito nyo rin makikita yung Java Talk sa Spotify, YouTube, Facebook, TikTok, at Instagram. Tara pa ba? Meron pa ba ako nakalimutan? Na-promote ko na lahat. So, ayun. Na lahat eh. Siguro, wala na kayo sasabihin. Kasi gusto nyo na tumugtog at kumain. Wala pa ba? Wala pa nga pagkain. Excited nga tugtog ni. na lang tayo. Tugtog na. So, ayun. Dito na nagtatapos ang Java Talk. At hanggang sa muli, mga Java Chips. Adios. Chips. Bakit ba Java Chips? Di pa tinapos. Akala ko Java Rice. Java Chips kasi yun. Ano yun? Sa akin yun. Tapos na to. Ano na lang to? Impromptu na lang to. Outro na lang to. Bloopers. Jeremy's Putotoy. Okay na, tara na. Set up na. Ba't ba kasi Java to? Ay, Java Chips. Okay na.